Let's get straight to the topic. Tirahin na natin to. Gilas Pilipinas na ibulsa na yung dalawang panalo kontra Guam. As Team Cone mention sa interview niya na itong dalawang laban ng Gilas Pilipinas kontra sa koponan ng Guam ay yung pinaka-crucial at importante. Na na-accomplish naman ito ng ating Gilas Pilipinas at ni Coach Team Cone. Pero good adjustment ang ginawa ni Coach Team Cone. Kaya iisa-isayin natin yan. Yung first adjustment dito, nagdagdag si Coach Team Cone ng mga players sa kanyang pool. Nandiyan nga sina RJ Abarrientos, Troy Rosario, Juan Gomez Del Llano at itong si Quintin Milora Brown. Na mas lumawak at pinalalim pa ni Coach Team Cone yung kanyang option. Yung maganda pa rito, alam na ni Coach Team Cone kung sino yung huhugutin niyang mga players. Depende sa makakalaban nilang koponan. Na bago nga yung tournament, pwede pang magpalit ng players ang isang koponan, gaya ng ating Gilas Pilipinas, na it will bring Gilas Pilipinas unpredictable. Sunod sa nakita ko, hindi na talaga focus ng ofensa ng Gilas Pilipinas itong si Justin Brownlee. Unlike before, na si Justin Brownlee lang talaga yung pinupuntahan natin kapag opensa. Na yung nagiging negative effect nito, syempre babantayan ka. Meron pa dyan, ido-double team ka. Yung tinatawag pa nga sa atin, aasawahin ka. Hanggang ma-frustrate ka at masira na yung laro mo. Na ito yung sinasabing basang-basa na yung game plan nyo. Pero yung pinaka-impressive at yung malaking pinagbago ng Gilas Pilipinas na napansin ko, yung distribution ng points. Ito ang laban ng Gilas Pilipinas kontra Guam. Sa dalawang laban na to, tignan nyo yung mga puntos, kalat-kalat. Ibig sabihin, lahat nag-contribute. Na may kumpiyansa na nga si Coach Team Cone na kahit sinong hugutin niya, kaya mag-contribute ng points. Hindi lang si Justin Brownlee yung pupuntahan ng opensa. Malamang ito na rin yung paghahanda ni Coach Team Cone sa susunod nilang laban kontra New Zealand Tall Blacks at Australian Boomers. Nagaya nga rin ng mga kupunan na yan, malalim yung kanilang bench. Na posible namang matapatan na ng ating Gilas Pilipinas. At yung 8-man rotation ni Coach Team Cone, baka nga hindi na gawin yan ni Coach Team Cone. Dagdag ko rin yung rebounding. Sa first game nga ng Guam, biruin nyo 61 rebounds. Record yun sa FIBA in a single game. Na lahat nga ng players rumi-rebound. Then ito nga sa katatapos lang na laban, meron silang 40 plus rebound. Kung pagsasamahin natin yan, more than 100 rebounds. In 2 games lang yan. Isa pa, nakapitalize talaga ng Gilas Pilipinas at nagamit nila yung kanilang mga height. Looking forward sa mga next game ng ating Gilas Pilipinas. Sana ma-avoid nila yung mga turnovers. Dahil nga itong last game, tumala ang Gilas Pilipinas ng 19 turnovers. Napakarami nun. Baka nga yung kalahati ron. O let's say, Australian Boomers yung kalaban natin. Baka lahat yun, they converted into points. Nagawan sana ng solusyon ni Coach Team Cone.